3,086 4-piece aalisin na bilang beneficiaries ng DSWD mula sa 38,163 active household 4-piece beneficiaries sa buong Occidental Mindoro ngayong taon. Bakit? Alamin natin ang detalye sa ating panayam kay DSWD Mimaropa 4-piece Occidental Mindoro Provincial Grievance Officer Ms. Lerms Isidro Pantoja dito po sa ating Mararo at Your Service Special Report. So ilan na po ba ang 4-piece beneficiaries natin sa buong Occidental Mindoro as of 2025? Ayan, as of June 2025, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program dito po sa province ng Occidental Mindoro ay meron na pong 38,163 active households. Sa 38,163 households na yan, majority dyan or 26% ay makikita po natin sa bayan po ng San Jose na meron tayong 9,959 active households. Marami, isa na rin yung large numbers of populations and the identified poor households, kaya nasa San Jose siya. Followed by Sablayan na meron tayong almost 17% or 6,000 plus. So minsan po nagpo-proportion siya sa dami ng population. And number 2, nagpo-proportion siya sa number of poor households. The least naman natin ay yung Look natin. Yan. Ang Look kasi natin as of June 2025, meron tayong 1% lamang dyan or 512 active households. Ang liit. Yes po. Isa na rin yung proportion noong liit ng bilang ng kanilang household distribution. Baka isipin nila mayayaman pala yung mga Tagalook. Speaking of mayayaman, hindi po. Actually, sa bayan ng San Jose, meron tayong isang barangay na hindi kabilang na beneficiaries ng 4-piece sa buong province natin. Anong Ito barangay? yung barangay sa East. Yan, along barangay sa East. Yes po, yes the po. entire province, Yes po. sa 164 barangay. Sa Occidental Mindoro. Yan, nasa San Jose yun. Why? Number 1, karamihan po ng mga nakatira dyan ay mga tenants lamang. Or wala silang permanent residency. Kung meron ng mga permanent residents sa barangay na yan, pero sila naman po ay hindi nakapasok o hindi na nakapasa doon sa parameter ng hinahanap nating mga poor households. Kasi ito ay very urbanized area na. Very progressive area na siya. Yun lang naman po. Pero, minsan, nagkakaroon kapag may nagtatransfer na household. So, kasi from transferee lang. Pero kung upon registration, wala po tayo. Kasi identified ang barangay na yan as hindi siya, as non-poor barangay dito sa bayan ng San Jose. Okay. Dito sa nabanggit ninyo, no? So, siya ay non-poor. Punta naman natin dito yung mga may narinig ako mayroong graduation na ginagawa ang 4-piece. Yes po. So, may programa pa lang mayroong graduation. Please, could you explain that to us? Ano ba yung Thank you bakit? po. Yan. Kung meron tayong registration ng mga 4-piece, sa kalagitnaan nun, along the way nun, may assessment naman tayong ginagawa. Very regular yung assessment na ginagawa natin. Sa tulong ng isang parameter, kung tawagin natin ay Social Welfare Development Indicator. Na-assess na natin sila kamusta ang kabuhayan, umangat, bumaba, may fallback ba economically or kung ano mga factors within the families, etc. May household pa kayang eligible na mag-continue for monitoring. Yan yung along the way na ginagawa. Sa dulo nun, yung tinatawag po nating Pugay Tagumpay Ceremony o yung exiting exiting na po ng ating mga 4-piece beneficiaries. Sino yung nag-exit sa program? Number 1, kapag napatunayan na po natin na nakaangat na sila o naabot na nila yung pinakamataas na level of well-being ng isang households kung tawagin natin ay self-sufficient level of well-being. Ibig sabihin, nakaangat na sila, narating na nila yung mataas na level na pwede na silang pakawalan. Pwede na silang i-let go. Ibig sabihin, sustained na sila, developed na sila, na kahit wala ang 4-piece program, pwede na silang umexit. Number 2,
kapag wala na silang eligible children for monitoring, dahil hanggang 18 years old lang naman po tayo na senior high school. Yan yung limitations ng program. Nag-ugat yan or nagsimula yung 7 years residency period natin noong 2019, nung naisabatas na at naging Republic Act na ang 4Ps or Republic Act 11310, na meron na tayong limit up to 7 years residency period. So, maaaring gumraduate ang isang households na wala ng eligible children for monitoring or wala ng 0 to 18 years old, at maaari din silang gumraduate kung naabot na nila yung level 3 or highest level of self-sufficient well-being ng isang household kahit wala pa yung 7 years na residency period. So, ibig sabihin, along the way nung 7 years na yan, may gagraduate. Meron din naman pong talagang up to 7 years, doon nila mamamaximize, saka pa lang sila gagraduate. So, ibig sabihin, yearly ang assessment natin. So kada taon, pag napatunayan natin na kaya nang gumraduate at wala ng eligible children for monitoring or nag-level 3 na sila or nasa self-sufficient level of well-being na sila, they can actually graduate na po sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. But dito ba sa self-sufficient, no? Kasi masyadong malawak ito. Pag sinabi natin self-sufficient, ibig sabihin, yumaman na siya o paano yun? Kasi ang level of thinking ay maaaring, ako halimbawa, no? Ang isipin ko, kapag ka nakagraduate ka na, ibig sabihin, meron ka na, may bahay ka na, may trabaho ka na, may gano'n. So, how you consider that na yung sustainability noong sufficiency o kakayanan ng tao ay narating niya na? Yeah. Thank you po, Sir Mar. No? May dalawang major factors tayong tinitignan. Number one, yung in terms of human capital. Yung investment kasi sa human capital, tinitignan natin dyan. Number one, kung ang isang household ba, especially yung mga parents natin, ay capable of living with sustainability. Ibig sabihin, may hanap buhay. Yes, okay. May pagkakakitaan. Yeah, Pangalawa, the educational purposes ng mga anak po nila na minomonitor natin. Ibig sabihin, napag-aral o napagtapos na nila yung kanilang mga anak. Pangatlo, under ng human capital natin, nire-ready natin sila in terms of capability doon sa employment. Aside from livelihood sa employment. So, ibig sabihin, wala kang trabaho ngayon, makakagraduate na itong bata na ito or anak nila or kahit sino sa household members na yan, makakahanap, ibig sabihin to, magkakaroon siya ng access to employment. So, ibig sabihin, pag nagkaroon ng trabaho, magkakaroon ng source of income. Mayroon pang support sa family. That's number one po yung in terms of human capital lamang ng mga example natin. No? Pangalawa, yung tinatawag nating self-sufficient level of well-being. Sa self-sufficiency kasi, bago natin sila matawag na self-sufficient, nagle-level 3 sila sa mga parameters or sa mga indicators natin. Meron ding dalawang major factors tayong tinitignan diyan. Number one, yung social responsibilities. In terms of, yan yung mga engagement nila, mga participations nila, mga access nila into different services, programs and services, health education, participations of mga social engagement, etc. Marami po yan. Pangalawa, yung access po nila sa socio-economic. So, yung socio-economic, dyan natin tinitignan yung parang, an example ko kanina sa human capital investment na may pinagkakakitaan na. Kumikita na sila. Nag-i-stabilize na yung kita. At yung kita na yun, para masabi nating nag-i-stabilize na siya, pumapasok siya dun sa poverty threshold na pamantayan ng isang bayan. For instance, kumikita na siya ng, let's say, nasa 40,000 a month. Ilang household members ang pakakainin o miyembro ng household na yun, pag dinivide mo yun sa all of the household members, pumapasok sa poverty threshold, ibig sabihin, kayang pakainin, kayang i-sustain yung household members. So, kaya lang siya pumapasok sa level 3 or self-sufficient level of well-being. So, yun yung major factors na mga gumagraduate po natin. Ngayon, sabi nila, ay, pag gumraduate ba, mayaman na? Yun na nga. Literally, hindi. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay, number one, yung may sustainability. Ibig sabihin, develop na to, progress na itong households na ito. Kinapacitate muna natin sila sa larangan ng, for instance,
paghahanap buhay. Mm. May puhunan na yan, ibig sabihin palalaguin na Oo. lang nila. Nanggagaling yun doon sa mga livelihood. Yes po, yan. Kasi may mga support na livelihood. Livelihood. Oo, Isa mga lang yun, ayuda sir. pala, Juan, mga oo. ayuda. Oo. Yung livelihood, isa lang yan sa interventions na mga binibigay. Mm. Actually, bago sila gumraduate, kaya nagpapasalamat na agad tayo sa ating mga kapartner, lalong-lalo na po sa mga local chief executives. By then, of course, aside from the local chief executives, nandiyan ang ating provincial governor. Because doon sa Memorandum of Agreement, kabahagi at tuloy-tuloy ang pagtupad nila na sila ang magsusustain. Ini-endorse natin yung mga interventions needed pa nila bago sila gumraduate. So, naka-household intervention package ang bawat Okay. households bago sila gumraduate. At ang mga nakasaad doon, ini-endorse natin sa mga local government units upang sila ang magtuloy. Oh. Kasi si 4Ps po, titigil na sa graduation. Ang susunod na po doon, ang mga local government units. na, Yes po. that's the, para trabaho na nila yun. Opo, Or hindi, opo. wag naman trabaho. Hindi naman trabaho, O, kasi commitment. Commitment. Because si local government unit naman po, siyempre nauunawaan natin, may mga limitations din yan in terms of funding. Diyan naman po pumapasok ng ating mga networkings, mga partner agencies, mapa-private or local agencies, yan, national agencies, NGOs, CSOs. Kasi may mga part sila doon na hindi naman din lahat kayang ibigay ng LGU. Yes, oo. No, due to budget limitations. So, doon na sila pumapasok lahat. So, in short po, pag nag-take over na si LGU, siya na ngayon yung pinaka key key partner natin na magmamanage ng household intervention package. So, after a year, sa tulong naman ng Department of Interior and Local Government, tutulungan nila tayong i-assess yung certain LGU kung kamusta kaya, naibigay kaya, na-sustain kaya sa isang household. So, ganun po mapasok yung mga partner agencies natin. So, hindi lang po ito si 4Ps, hindi lang to si LGUs, talagang may mga certain agencies na tumutulong bago gumraduate at pagkatapos gumraduate. Kaya pala itong 4Ps parang, siguro marami tayong naririnig, ang 4Ps ay masyadong binaybi ng parang gano'n Pero mo kasi sabi na lang ganyan 4Ps na sila, bakit ang dami pa nilang ayuda? Sila pa rin nauuna. Lahat sila pagdating ng DSWD. Parang ito nga, sample na lang yung benteng bigas. Meron na. Ang nakalagay doon, bakit pati yung itong DSWD papasok pa dito sa benteng bigas na dapat yung benteng bigas ay pangkalahatan. Yan. Bakit inuuna pa yung 4Ps, PWD, ng DSWD? Masyado na pabida. Binibibi, pa daw. may mga ganun nga. Pero alam niyo po, nagkataon siguro na ang 4Ps o yung Pantawid Pamilyang Pilipino program ay isa kasi sa poverty reduction program ng national government natin, ng bansang Pilipinas mismo. Kasi ang 4Ps, lalo na nung naging batas na siya, so talagang may major na layunin na maiangat itong mga 4Ps beneficiaries na tumula sa laylayan ng kahirapan. Yes, so that's why, ang mga priority programs natin ay nakalaan para din sa 4Ps, katulad ng livelihood. Yan. Kasi ika-capacitate natin sila para po, bago sila gumraduate ng 7 years or up to 7 years, capacitated na sila, makawala na sila doon sa mahirap na linya. After that, may pumasok naman na susunod pa na mga mahihirap din na hindi pa nagiging member ng 4Ps. So, doon yung cycle para maubos natin yung nasa poverty line. Hindi maubos yun. Or hopefully maubos no, sa tulang ng national government natin. Kasi sa bagay, paano, meron ba tayong mga, yung katulad nga niya, nag-graduate na sa 4Ps, meron ba bang bumabalik doon sa poverty line na bigla silang babagsak? Dahil kasi, syempre, alam mo naman, kapabayaan din yung responsibilidad. Alam mo naman, human nature natin, di ba? Nasanay ako sa may ayuda. Ngayon, wala nang ayuda. Oo nga po. Di ba? Oo, tama yan, Sir Mar. Ano? Number one, siguro ma-share namin. Kasi ito yung graduation na madalas sinasabi, di ba? Pag sa school, masaya tayo. Kasi gagraduate na. Yes, gagraduate na tayo. Sa 4Ps, minsan may mga nalulungkot. May mga nature silang nalulungkot kasi mapuputol na raw yung ayuda. Pero alam nyo po, mas masaya dapat
sila, Oo. no? Yan yung tinuturo natin. Mas masaya po kayo kasi gagraduate na po kayo sa 4Ps. Number 1, nakalagpas na po kayo sa poverty line. Number 2, hindi po tumigil yung ayuda kasi may household intervention program na inilaan sa inyo bago kayo gumraduate. Ibig sabihin, kung may pangangailangan pa, isusustain May ng local government units yung natin. LGU. May continuation po yun. Yung LGU. Ng LGU sa tulong ng ibang mga partner agencies din po natin. Ngayon, Although sa inyo, sa level ninyo, sa provincial and sa national 4Ps lang level, tumitigil. sa 4Ps lang tumigil. Opo. Pagdating, hindi ka na 4Ps ngayon, pero meron ka pa rin support mula sa LGU. Yes po. And Oo. other government services, meron pa rin po yan sila. Tuloy-tuloy ang access nila. Wala ba tayong tinatawag na, okay, hindi mo, tinuruan ka na, binigyan ka na, you educate you, tapos binigyan ka na namin ng lahat-lahat, and yet, ganyan pa rin ang nangyari sa'yo. Itigil na natin to. Wala kang social, yung responsibilidad hindi mo ginagawa eh. Diba? Parang umasa na ako, may ayuda. So how do you, cater kung mga ganito? Number 1, kapag active pa sila, may mga case management. Pag active pa po sila at nasa 4Ps pa, kasi under our supervision pa siya dito sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. May mga parameters din tayong sinusunod under case management. Kapag hindi nakasunod, eto yung mga gagawin mong mga measures. So may measure siya hanggang sa maibigay sa kanya. Kasi hindi yan ibibigay lahat ng mga grants. Kasi kaya grants yung tawag natin sa 4Ps eh. Kasi may computation muna ng compliance bago ka makareceive ng grants. So kung non-compliant, walang grants or kulang ang grants. Ganun lang siya. In terms naman po of mga, let's say, intervention support, pag hindi kaya, hindi ibibigay sa kanila. Hahanapan sila ng kung anong capable para sa, kung saan sila capable of. Okay. Pero kapag graduate na po sila sa 4Ps, that's outside the 4Ps premise na. That's within the local government units premise na po siya. So yung responsibility, sila na yung nag-handle. Okay. Kaya may discretion na sila. Paano naman nila ngayon i-discipline kapag binigyan mo, for instance, ng livelihood, tapos hindi nila na-sustain. So sa tulong na po ng ating mga local government units yun. Pero alam mo, Sir Mark, tama yung tanong mo kanina kasi hindi may iwasan, minsan may nagpo-fallback. Yes. Economically, number 1, yung tipong, ang ganda ng trabaho niya, tapos all of the sudden, nawala ng trabaho, natigil yung trabaho. So, dyan na po papasok yung household intervention plan na ginawa ng ating mga case managers or mga municipal links sa tulong na yan ng local government units. Lalo ngayon, nagkakaroon ng gera. Yes. Mamaya-maya, ang sabi sa balita, no, magmamahal ang presyo ng gasolina. Yes. Siyempre, as a mga 4Ps beneficiaries, maapektuhan tayo dyan. So, kasi mamaya-maya, fixed sila baka may mabalitaan kayo, meron ng mga coupon na mas mura pag 4Ps, kasi sa kuryente, meron po eh. May mga ganun. So, wag na kayong manibago kapag ka 4Ps because kasama ang 4Ps sa poverty reduction program ng national government. Wag na lang magselos yung hindi pa. Opo, mas blessed na lang tayo na hindi tayo naging member ng 4Ps because nakawala tayo doon sa kahirapan na tinatawag ng bansa natin. Kasi tinatanong ko lagi pag may ganyan, may mga binibigay na mga tulong, no, na ano ang in return ng isang beneficiary. Ano in return? Kapag ka nag-failure siya, ano ang gagawing sanction? Kasi palaging gusto ko itanong, ano ang sanction? Para kasi yung beneficiaries siya, hindi lang yung umasa, kundi talagang yung sinasabi nating self-sufficiency, yung education, nakatapos ka na ng pag-aaral mo, dapat may trabaho ka na, gano'n, di ba? So, ano ang action diyan ng sa 4Ps natin? Sige. Siguro bigyan natin ng i-conceptualize natin ng bahagya. Kapag ka-active, for instance. Kapag ka-active kasi ang households, meron na tayong mga social preparations. Sampulan natin yung livelihood assistance. Yung mga binibigay na livelihood assistance. Kapag nagkaroon ng mga misuse of grants na lang, doon sa livelihood assistance na binibigay sa kanila, may sanctions kasi tayo up to third offense. First offense, may written warning kang matatanggap, plus the counseling. First offense yun. Let's say may misuse. Pangalawa, kapag ka naulit pa rin talaga, may mga holding of grants na tayo ginagawa dyan. Plus, of course, the written warning from the regional office. Plus, yung tinatawag nating payment reconciliation plan. Because kung may misuse of grants, let's say sa livelihood assistance, kailangan may payment reconciliation plan. Babayadan mo dapat ito. Kaya lang, in a certain period na hanggang kailan niya ito babayaran. So, may mga payment reconciliation. Plus,
yung livelihood assistance na ibibigay sa kanya, it's either terminate siya sa ganong klase o ganong type of livelihood program, ilipat siya sa ibang type of livelihood. Okay. Or, i-capacitate ulit siya ng ibang mga trains. Kasi kami po, mahalaga yung case management. Kasi ang aim natin, tulungan ang households, hindi para konsintihin ang isang household. Yes, oo. O nagkamali ka ngayon, ito yung paraan para itama ka po. Para yung susunod, dapat ikaw na mismo yung, may turn ka na gawin mo na yung tama. Para bago ka makagraduate sa 4Ps, na-ready mo na yung responsibilidad mo na kakayanin mo na dapat. Kasi mawawala at mawawala ang 4Ps. Hindi siya forever talaga. So up to Kasi third may certain offense. time eh, di ba? Yes, kung may certain time lang talaga tayo. Let's say up to third offense, ay talaga pong hindi nagbago, tuloy-tuloy. Let's say misses of grants yung pinag-uusapan natin. Meron tayong sanctions under grievance redress system na tina-terminate natin o naaalis sa program. So, ibig sabihin, pag natanggal na tayo sa 4Ps, then appealable na po yun. So, hindi ka na pwedeng... Hindi na pwedeng bumalik. Yun. Because in some certain point, ay may fraudulent act doon sa basis of grants. Lalo na kung intentional po siya. Let's say, binigyan ka ng starting kit na worth of 20,000 pesos for a certain livelihood program yan. Tapos hindi mo ginamit. Hindi na ayos, Tapos, sa iba lang ginamit, ginastos sa iba. So, we have to act on the disciplinary measures. So, ganun siya dinidiscipline. In a certain point na talagang hindi nagbago, talagang hindi naman po natin itutuloy. So, yung pinaka-highest end natin, talagang determination sa program. Meron bang na-terminate ka ng Yes, mga ilan? Tuloy-tuloy tayo dyan. Ilan ang Sa termination natin sa program, last year wala, this year wala pa. Pero yung mga previous years natin, simula nung nag-umpisa ang 4Ps 2009, dito sa Occidental Mindoro, konti pa lang naman. Kasi fraudulent act yung pinag-uusapan. Nagbabago yung iba. More or less, nasa 3-4. As I remember, 8 years ago, Yes po. pumupunta ako sa dito at ang reklamo sa sugal na pupunta. Yan yung mga misuse. Opo. Na maraming... Inaagapan po kasi natin, kaya yung iba, umaabot lang ng second offense. Kasi nga ang third offense ay terminal na yon. Ibig sabihin, mataterminate ka na talaga. So, nasa 4 pa lang po. Kasi business of grants pa lang yun. Iba yung cases ng iba na natatanggal because of some issues naman yun. Okay. So, balikan natin dito yung nagtapos na, yung sinabing nagtapos na, binigyan na ng Pugay Tagumpay. Yes po. Na award ba yun? O ano, no? So, ilan nga pala sila? Ilan sila lumalabas? Opo. As of June 2025, ngayong 2025, meron tayong total na 3,086 na gumraduate. At ongoing yung iba, entire the province po yun. Ongoing po yung, actually, today sa Paluan, meron tayong Pugay Tagumpay ceremonies. So, nasa 3,086. Pero linawin natin, sa 3,086 na yan, 2,135 dyan, yung nakapag-level 3 or self-sufficient level of well-being. Hindi pa 2,135. Majority pa rin ng total graduated households natin. Because yung 951, wala nang eligible children for monitoring. So, automatic sila? Automatic din po talaga silang gagraduate. Kung halimbawa, kung walang eligible children, so, but they still can, parang i-add, magre-replace some kind of, bawal po yung gano'n. Hindi siya replaceable. May limitations yung additional household members for monitoring, lalo na kung apo, hindi siya po pwede. May limitation na po tayo doon. Dapat anak mo talaga na nakatira talaga within your households. Kasi bakit tayo nag-iingat sa mga apo? In some certain scenarios, may mga nanghihiram. Let's say, si Lola ang pinakang grantee natin or beneficiaries natin. Tapos, dahil gusto niya lang magtuloy, yung apo, kukunin, sa kanya muna ititira para lang magtuloy sa 4Ps. Yun yung hindi po pwede. Kasi makikita natin yan sa household actual validation natin kung ang bata talaga ba ay under her supervision or under her guardian. So, makikita naman po natin yan. So, kaya hindi siya replaceable, hindi siya yung automatic doon na may add pa po ako na ang age ay nasa 0 to 18 years old. So, may limitations. Hindi, kung alimbawa, apo ko yun, sa anak ko yan eh. Yung anak ko ay walang trabaho eh. Walang mapagkakita. Kaya
inampun ko siya, inabsorb ko oo. kasi meron akong pension, meron akong ganito. So, hindi pwede i-consider yun. Hindi po. Yun yung limit ng program natin. Kasi nga, ang oo. aim natin, yung mismong household ang matulungan natin. So, Household talaga. household Oo, po okay. dapat talaga. So, yun ang kagandahan, no? So, of the 3,086, nasa 8% yung gumraduate natin Oo. for this year. So, out of the 38,000 entire the province, across the province. Ngayon, ongoing tayo sa Paluan. Meron pa tayong mga upcoming sa Mamburao, Look, Lubang, ayan. Kasi the rest ng mga municipalities po ay patapos na. Sablayan pala, magpupugay din siya this week. Yan. So, yun na lang po yung mga natitira natin. Kaya sobrang thankful tayo sa mga local government units. Oh, so yung mga nabanggit mong yan, yung almost 3,000 na yan, para ba doon magre-replenish ulit Yan, kayo? opo. So, opo. sino ngayon ang kumbaga nakahilera para doon sa nagtapos? Oo. May nakaabang ba? Nakaabang, Yan, gano'n, di yan ba? din po yung tanong nila. May mga waiting list po ba tayo Yes, dyan? oo. Yan, okay. Pagkatapos po ng graduation natin na ito, syempre maglilinis po muna tayo ng ating mga households profile. Magpo-profiling muna tayo. Ang totoo po niyan, last year nagkaroon na ng assessments. Okay. Kaya meron tayong mga households na kung tawagin natin ay naka-code 21. Ang ibig sabihin sa amin ng naka-code 21 ay validated last year pero not yet registered. Number one, meron po tayong limitation sa pondo. So, Okay. sino itong mga validated and assessed last year, sila yung naka-waitlist natin. Ibig sabihin po, kapag ka nagkaroon na tayo ng registration for 2025, sila na yung nakaabang po natin. Hindi na sila mag-uumpisa sa zero, na hahanapin pa natin, mako-comply natin ng requirements, kasi nakapag-comply na po itong mga ito. Kumbaga, waitlist na sila. Kapag nag-registration, Okay. magkakaroon na lang tayo ng revalidation. Kasi in some point, last year, ganun yung situation ng buhay nila. Baka this year may nagbago. So, biglang revalidation na lang gagawin Parang natin. naka-abroad yung ganito. Opo, ganun. may mga ganun. Di ba naghihintay ako, tapos sa tagal ko naghihintay, nasa listing ako, nakapag-abroad yung isa kong anak na Tama. tumutulong. So, yun hindi na yung i-consider. Yes po, kasi pagka lumampas na sila dun sa parameter natin. Okay, oo, kayo may hindi na. trabaho. Hindi naman Yes. nakapag-abroad, may nagkaroon ng magandang Yes po. employment na ano. Yung iba permanent employment, yung mga Yes, naging oo, regular oo. teacher na sila. Oo. So, hindi automatic. Ibig sabihin, meron lang kaming waitlisted na references Oo. para hindi na po magkakaroon ng back to zero na talagang yung hahanapin mo pa, etc. yung mga ganan. So, in some point, magkakaroon kami ng revalidation na lang. Pag hindi nakapasa, hahanapin natin yung lahat ng nasa waitlist at kung ilan po lamang yung na ibibigay sa ating numbers for registration. Alam mo, Nakabase sa pondo. Alam nyo ma'am, ang sabi ng mga nasa waitlist, aanin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Totoo naman, Yes, Totoo naman po, oo. Pero sana wag po kayong manghinaan ng loob because ang 4Ps isa lang sa national program ng government natin. Ano po, marami pa tayong mga programs and services. Kaya habang walang 4Ps ay marami pa naman po tayong mga access. Talagang lalapit lang tayo. Tandiyan lang naman po sila. At saka marami na naman nasa listing, no? Yes po. Anong opo. tawag doon? Listahanan ba yun? Under ng listahan. Under ng listahanan. Pero yun nga, sabi nga ganyan, ano? Siyempre, may nauuna, yung nauna, Opo. tapos may gagraduate, may kakatapos, at next in rank naman kayo naman. Kaya lang, doon nga sa punto na, nung ikaw na-revalidate, parang na-revalidate ka, at nakitang ikaw ay yayamanin na, yun ang mga Medyo words naka-angat-angat na ng bahagya. oo. Hindi na pwede. Yes. Okay. So, kailangan may limitasyon para may matutulungan pang mga next na nasa poverty line. Oo. Sige ma'am, nasa iyo po ang pagkakataon yung mga nais nyo pang ipaalam sa ating mga kababayan. At the same time, message nyo sa ating mga, lalo-lalo na doon sa mga nanay at tatay na very happy Yes po, at yes po. yung mga papasok. Para sa inyo po ang pagkakataon ma'am. Salamat po sa lahat po ng ating mga active household na 4Ps or Pantawid Pamilyang Pilipino program. Lagi niyo lang pong tatandaan na ang grants computation ay nakabase po sa compliance na inyo pong sinusunod.
Kung meron tayong hindi nasunod, maaaring kulang ang grants na inyong matanggap o maaaring hindi ho talaga makatanggap ng grants dahil sa compliance rate na sinusunod po natin. Gayunpaman, lahat po ng mga conditions na ibinibigay sa inyo, sana po ay inyo pong nabibigyan din ng kaukulang responsibilidad para hindi naman ho magkaroon ng panghihinayang sa mga tulong na ibinibigay po sa inyo. Patunayan natin na kaya nyo po yan. Kaya naman po, dahil doon sa residency period natin na 7 years na lamang sa 4Ps, bago kayo dumating sa ika-7 taon, ay maraming paghahanda na po ang ibinibigay po sa inyo. Isa dyan ang livelihood assistance para makapacitate kayo in terms of sustainability. Kung kayo naman po ay kasama na sa nakagraduate sa 4Ps, o kasalukuyang gagraduate pa lang naman po sa 4Ps, congratulations po sa inyo. Maraming salamat po sa positive outlook na naibigay ninyo sa programa ng 4Ps kasi wala man tayong forever sa 4Ps pero napagtagumpayan po ninyo ang responsibilidad na makaalis dito sa linya ng kahirapan. Kaya naman, nandyan na kayo ngayon, nakaangat na kayo ngayon, nakaalis na kayo sa programa ng 4Ps. Marahil sa ibang mga pagkakataon, kayo naman yung makatulong sa mga nangangailangan din. At ganun din naman po sa amin pong mga partner agencies, mga local and national or civil society organizations, maraming salamat. In behalf din po ng aming SWAT team leader, si Ma'am Sheila Sarabia, kasama rin po namin ang aming provincial link, si Ma'am Catherine Bulia. Maraming salamat po sa provincial local government headed by the chairman ng Provincial Interagency Committee, Honorable Eduardo Gadiano. At sa lahat ng mga local chief executives na lagi pong nakasuporta sa implementation ng 4Ps. Maraming salamat. Ang success po ng 4Ps ay dahil po sa inyo. Maraming salamat po. Naway na iparating po namin ng isang mahalagang impormasyon tungkol po sa mga Pantawid Pamilya Pilipino program ng DSWD. Please, paki-follow and share. Ito pong ating FB page, Marraro at your service.